Nagbago na sana itong si Trixie. Naging mabait na sana dito kay Lelet. Subalit hahadlangan to ng kanyang ina at sasabihin para saan pa ang maging mabuti siya dito kay Lelet. Nakalimutan ba daw agad nitong si Trixie ang lahat ng pinagagawa nitong si Lelet sa kanilang buhay? Lalong-lalo na nung worse ang situation na nirape nga siya. Subalit hindi siya pinaniwalaan nitong si Lelet at ang kinampihan pa ay itong si Ino kung saan maling-mali. Banda, patuloy na naghahanap ng kasagutan itong si Trixie tungkol kay Meredith kung saan galit na galit ang kanyang ina. At hindi naman sasabihin ni Patricia kung ano ang dahilan. Kaya naman imposible ang ginagawa nitong si Patricia na magagalit na lang siya basta-basta na walang dahilan. Kung dito kay Lelet, naiintindihan niya dahil bastarda nga ito at hindi niya matanggap. Dahil tuwing nakikita niya si Lelet ay maaalala niya ang pagtataksil ng kanyang asawang si Ramir. Naman itong si Trixie ay nilapitan itong si Era at sa kanyang tinanong kung may relasyon ba ang kanyang ama at ang kanyang ina. Dahil nakakapagtaka naman na desperada si Meredith na makuha ang kasagutan sa mga gustong sabihin ni Ramir sa kanya, gayong alam naman niya na umuungo lang ito at mahirap nga ang sitwasyon dahil sa stroke na kanyang naranasan. May relasyon ba silang dalawa? Subalit tumawa lamang itong si Era kahit alam niya ang katotohanan na oo. Sinabi niya dito kay Trixie na huwag siyang mag-isip ng kung ano-ano. I-focus na lang daw umano niya ang atensyon niya at mga iniisip niya tungkol sa sarili niya. Lalong-lalo na umano dahil marami siyang pinagdaraanan. Lalong-lalo na alam niya tungkol sa rape case at tungkol kina Lelet na palagi nga silang nag-aaway. Yun na lang daw ang pagtuunan nila ng pansin. Huwag nang yung bagay na hindi naman totoo at walang lalong-lalo na yung case na meron nga siyang scandal. Maya-maya pa nga ay biglang darating itong si Lelet at magtataka kung bakit kasama niya itong si Era. Dito naman ay magugulat din si Trixie. Maya-maya pa nga ay nandoon si Ino na tinatawag na nga itong si Lelet para sa kanilang table. Kaya naman itong si Trixie ay na-trigger muli dahil sa lahat ng kanyang pinagdaanan na ang dahilan nga itong si Ino na akala mo inosente ay siya naman pala talaga ang may kasalanan. At napatunayan pa nga sa korte na wala itong kasalanan dahil sa ginawa ni Lelet. Nanginginig si Trixie sa galit. Sinubukan niyang magpakabait, subalit tadhana na nga ang nagdikta na talaga hindi siya pwedeng maging okay o magpakabait dito kay Lelet. Dahil sa tuwing nakikita niya itong si Lelet, nakakampi pa rin sa taong sumira ng kanyang buhay na ito nga si Ino kung saan hindi pa niya nakamit ang hustisya ay nanggigigil siya. Dahil patuloy pa rin si Lelet nakikisama dahil napipilitan si Lelet dahil na rin sa utang na loob niya sa pamilya ng mga sa table naman ng mga De Leon ay dito ay susuporsahin na naman nila itong si Lelet dahil gagamitin na naman nila ang magandang imahe nitong si Lelet dito kay Ino kung saan magkakaroon nga siya ng internship at ito nga ang si Lelet ang gusto ni Lorena na maging mentor na ayaw tanggapin ni Lelet. Ngunit as usual dahil sa hiya niya kay Lorena dahil maraming bagay na nga siyang natulungan nito ay mapipilitan siya. Samantala bigla nga siyang aalis at dito'y kakausapin niya itong si Trixie. Magugulat naman itong si Trixie at nanginginig. Sinabi niya ng diretsahan kung okay lang ba siya at agad naman siya sinagot ni Trixie na kailanman hindi siya magiging okay at hindi na niya papangarapin na magkabatit magkaayos sila dahil sa mga ginagawa niya na patuloy na lumalapit kay Ino, si Ino na ang naging dahilan ng kanyang pagkawasak. Ang pagkatao niya ay tulong niyang nasira dahil lamang sa injustice na kanyang naranasan. Samantala, magugulantang naman sila habang sila ay nag-uusap ay rinig na rinig ang bulyawan nitong si Attorney Constantino at itong kanyang kapartner na si Attorney Reyes na nakapag-desisyon na hihiwalay na at gagawa na ng panibagong kanyang firm. Hindi matanggap nitong si Attorney Constantino dahil sa tingin niya ay babagsak ang kanilang law firm. Inaalala nitong si Attorney Constantino ang lahat ng mga naitulong niya dito kay Reyes. Matapos daw ang lahat-lahat ay bigla na lamang siyang aalis. Samantala, sinigawan naman siya na magbubuhat siya ng kanyang bangko. Ano naman ang kanyang gagawin kung ganyan na lang na patuloy na parang hihilain niya pababa itong si Reyes. Maigi na ang kanyang desisyon na bubukod na lang para mas lalong mag-grow kaysa manatili sa lalong-lalo na sa kanyang pamilya na napaka-war freak
at hindi na rin maganda ang reputasyon. Napasigaw at lalong nang inis ng sobra itong si Attorney Constantino dahil sa ginawa nga nitong si Rhea sa kanya. Napahiya na rin siya ng husto. Pinigilan siya ni Lilet nang makita ng pababa na ng hagdan na ikalma na nga ang sarili dahil marami nga ang nakikinig at lalo lang siyang mapapahiya. Subalit, nainis siya lalo nakita ni Attorney Constantino na kasama naman niya itong si Trixie. Sinabi nito na kung maging siya ay wala ang loyalty sa kanya, mag-isip na daw siya. Baka pati umano siya ay tatanggalin na rin sa firm dahil hindi niya maibigay ang loyalty ng 100% sa kanilang mga deleyon. At dahil sa mga narinig ni na Era nitong si Trixie ay talagang kinubinsi ni Era na talagang wala siyang dahilan para maging mabait lalong-lalo na at ang mundo ay punong-puno ng cruelty dahil sa kanilang mga nasaksihan. Nag-cheers pa nga ang mga ito. Nalungkot si Lilet dahil sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay siya nga ang dahilan ng lahat-lahat. Ito na nga kaya ang hudyat para tuluyang makapag-isip itong si Lilet at lisanin na nga ang firm na kanyang pinapasukan dito nga sa pamilya ng mga Deleon, lalong-lalo na nasasaktan na nga niya itong si Trixie. Abangan!